Napansin niya kung paano tumaas ang kanyang level, ngunit sa palagay niya ay kailangan pa niyang lumakas para makuha ang huling item ng elixir. Sa palagay niya ay hindi niya maitataas ang kanyang level bilang isang E-rank hunter, dahil hindi siya makakasali sa mas mataas na level na mga pagsalakay, kaya nagpasya siyang muling suriin ang kanyang rango. Nakita natin si Hin sa Hunter Association, at tinitingnan niya ang mga kandidatong naruroon upang masuri. Ngunit nagulat siya nang makita si Jinwoo, at nag-report siya kay Beck, na nagpasya na pumunta kaagad doon. Binanggit ng isa sa mga kandidato na kailangan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagiging isang hunter, dahil gusto niyang maging isang mahusay na provider para sa kanyang pamilya. Kaya sinabihan siya ng isa pang kandidato na huwag mag-alala, dahil mabubuhay siya bilang isang hunter, hanggat hindi siya isang E-ranker. Kumuha ng pagsusulit si Jinwoo, at sinabihan siya ng tagasuri na ilagay ang kanyang kamay sa Black Crystal, kaya hinawakan niya ito, ngunit patuloy siyang nag-e-error. Tinanong siya ng direktor kung ano ang mali, kaya sinabi niya sa kanya na hindi gumagana ang makina, at sinubukan niyang tumulong, ngunit nag-e-error rin siya. Nagulat siya sa resulta, sinabi sa kanya na walang mali sa makina. Ngunit hindi nito masusukat ang magic power ni Jinwoo, dahil wala ito sa mga chart, kaya sa tingin nila ay kwalipikado siyang maging ika-10 na S-rank hunter ng bansa. Samantala, nakita natin si Jinchul na nakikipag-usap kay Choi, na nagsasabi sa kanya na ang asosasyon ay nagsagawa ng autopsy sa isang may pakpak na langgam upang matansya ang kapangyarihan nito, ngunit ito ay magtatagal bago sila makakamit ng isang conclusion. Alam ni Choi ang tungkol sa insidente sa Red Gate, at tinanong niya si Jinchul kung sino ang nakatalo sa dungeon boss, ngunit binanggit niya na hindi niya alam. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan, kaya nagpasya silang tingnan ito, at nakita nating lahat ng tao sa asosasyon ay nakatingin kay Jinwoo, dahil alam nilang hindi masusukat ng makina ang kanyang kapangyarihan. Sinabihan siya ng direktor na bumalik para sa kanyang lisensya pagkatapos ng 3 araw, dahil kailangan pa nilang matukoy ang kanyang rango, at naisipan ni hinalapitan siya, ngunit biglang sumulpot si Choi. Kinikilala siya ng lahat bilang kinatawan ng Hunters Guild, at nakita niyang may galit na aura si Jinwoo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Jinwoo, tinanong siya kung gusto niyang sumali sa kanilang guild, ngunit hindi lang siya pinansin ni Jinwoo, at lahat ay hindi makapaniwala na tinanggihan niya ang kanyang alok. Bigla siyang nawala, kaya inisip nila na assassin type siya, pero nagulat si Choi nang makita niyang sumugod si Beck doon para hanapin si Jinwoo. Kaya't napagtanto niya na ang White Tigers ay interesado sa kanya, sa pag-iisip na si Jinwoo ay marahil ang nag-clear sa pulang gate. Nakita natin si Jinwoo na kasama ang kanyang ina, iniisip na maaari siyang magising anumang oras, at nang lumabas siya sa kanyang silid, nakita niya si Jinchul, kaya iniisip niya kung tinitingnan siya ng grupo ng surveillance. Kaya ipinaliwanag ni Jinchul na ang trabaho ng koponan ay kontrolin ang mga hunter, ngunit hindi nila siya sinusubaybayan dahil nakagawa siya ng isang krimen, na sinasabi sa kanya na may gustong makipagkita sa kanya. Tumitaw si Gunhee, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang presidente ng Hunters Association. Binabati niya si Jinwoo sa pagiging S-rank hunter, ngunit nagtataka siya kung bakit hiniling siya ng direktor na bumalik pagkatapos ng 3 araw. Kaya ipinaliwanag ni Gunhee na ito ay isang palugit na panahon, na nagsasabing gusto nila siyang makilala bago malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang bagong rango. Ipinaliwanag ni Gunhee na ang asosasyon ay nangangailangan ng mahuhusay na hunter, ngunit karamihan sa kanila ay sumasali sa malalaking guild para sa pera at katanyagan, na nagsasabing si Jinchul ay isa sa kanilang mga dalubhasa, ngunit siya ay hindi man isang S-rank hunter. Si Gunhee ay niyaya niya si Jinwoo na sumama sa kanila, at nangako siyang ibibigay sa kanya ang pinakamahalagang posisyon, ngunit nagtataka si Jinwoo kung bakit niya gagawin iyon. Kaya ipinaliwanag niya na pinuprotektahan ng mga hunter ang mga mamamayan mula sa magic beasts, at ang 5 pangunahing guild ay nasa gitna, ngunit halos hindi nila napanatili ang balanse. Binanggit niya na masisira kung sasali si Jinwoo sa isa sa kanila, kaya dapat ay sumali siya sa Hunters Association sa halip, at gawin itong ika-6 na kapangyarihan na kumokontrol sa kanila. Sinabi sa kanya ni Gunhee na dapat niyang gawin ito para sa kanyang bansa, at isinasaalang-alang niya ang pagsali sa asosasyon, iniisip na magbibigay ito sa kanya ng mas maliwanag na hinaharap. Napansin niya na si Gunhee ang unang S-class hunter sa bansa, at lampas na siya sa 80 taon, ngunit napakalakas pa rin niya, at gusto ni Jinwoo na makatrabaho siya. Ngunit nagpasya siyang tanggihan ang imbitasyon, at iniisip ni Gunhee na ito ay dahil hindi sila nagbabayad ng maraming pera. Ngunit ipinaliwanag ni Jinwoo na gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, na sinasabing kabilang siya sa dungeon. Napagtanto ni Gunhee na siya ay seryoso, at sinabi niya na kung siya ay mas bata,
gusto niyang lumaban sa kanyang tabi. Sinabi niya kay Jinwoo na hindi niya ito pipilitin na sumama sa kanila, at pinasalamatan niya ito sa kanyang oras. Sa pag-alis ni Jinwoo, nadismaya si Gunhee sa kanyang sarili, dahil kahit ang mga healer ng S-rank ay hindi kayang gamutin ang pagtanda, at sinabihan niya si Jinchul na kanselahin ang kanyang mga appointment, dahil ayaw niyang maabala. Samantala sa Amerika, nagising si Dongsu sa ospital, at tinanong siya ng deputy director kung magic beast nga ba si Ilhwan. Sa palagay niya ay totoo ito, dahil mayroon siyang superhuman na kapangyarihan, at sinabihan siya ng deputy director na bumalik pagkatapos niyang gumaling. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Ilhwan, kaya ibinunyag ng deputy director na sinusubaybayan siya ng mga ito, ngunit hindi niya iniisip na mahuhuli siya ng mga ito, dahil kahit si Dongso ay walang laban sa kanya. Naalala niya na sinabihan siya ni Ilhwan na hayaan ang kanyang pamilya at wag abalahin, at hindi siya makapaniwala na napahiya siya, kaya gusto niyang maghiganti, ngunit alam niyang kakailanganin niya ng artifact para matalo siya. Nalaman natin na ang mga artifact ay mga high-level na kagamitan, na hindi maaaring likhain ng mga craftsman, at nakita natin si Jinwoo na nagbabrowse sa online na tindahan para sa mga artifact, ngunit napagtanto niya na ang mga ito ay napakamahal. Sa palagay niya ay kailangan niyang maging kumpleto sa kagamitan upang masakop ang kastilyo ng demon, at isinasaalang-alang niya ang pagbibenta ng avaricious glass na natanggap niya, sa pag-iisip na ito ay nagkakahalaga ng malaki, dahil madodoble nito ang pinsala ng magic. Pero sa tingin niya ay makakaakit ito ng atensyon, dahil isa lang siyang E-rank hunter, kaya lahat ay magtataka kung paano niya ito nakuha. Naisip niyang pumasok sa isang gate ng A-rank para magamit niya ito bilang dahilan, at nakita niya ang Hunters Guild na naghahanap ng makakasama sa mining team. Nakita natin si Gunhee na nagbabrowse sa mga dokumento ni Jinwoo, iniisip kung false ranker ba siya, dahil parang ibang tao siya sa kanyang larawan. Ngunit sa tingin ni Jinchul ay malabong mangyari, dahil may mga talaan na siya ay kritikal na nasugatan. Ibinunyag ni Jinchul na binabayaran niya ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina, pati na rin ang tuition fee ng kanyang kapatid, kaya napagtanto ni Gunhee na siya ay isang mabuting tao. Ngunit binanggit ni Jinchul na sumali siya sa mining team ng Hunter Guild, at hindi maintindihan ni Gunhee kung bakit niya gagawin yon. Bumalik tayo kay Jinwoo, habang sumasali siya sa iba pang miners, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang E-rank hunter. Nalaman natin na para sa malalaking raid mission, kinukolekta ng mga mining team ang mana crystals, habang ang mga recovery team ay nagtatapon ng mga katawan ng halimaw pagkatapos silang tugisin ng assault team. Nakita natin si Choi sa loob ng gate, at sinabihan niya ang lahat na umatras, habang pinapakawalan niya ang kanyang apoy upang sunugin ang lahat ng mga halimaw. Bumalik ang kanyang apoy, at inutusan niya ang mga tangke na protektahan siya, kaya bumuo sila ng isang kalasag, na pumipigil sa apoy mula sa pag-abot sa kanila. Ipinaliwanag niya na nagpigil siya, dahil hindi nila magagamit ang katawan ng mga halimaw kung sila ay nasobrahan. Napansin niya na ang mga magic beast ay napawi na, kaya sinabi niya sa lahat na sumulong. Paglabas niya ng gate, nakita siya ni Jinwoo, at humanga siya na nagawa niyang pangunahan ang lahat palabas ng A-rank dungeon. Lumabas din ng gate si Cho Hae-in, at kinilala siya ni Jinwoo bilang Vice Master ng Hunters Guild, na pagtantong mayroon siyang nakakatakot na aura. Nararamdaman niya din siya, ngunit nagtataka siya kung nag-i-imagine siya ng mga bagay, dahil biglang nawala ang aura niya ng walang bakas. Ang mga mining at recovery team ay pumasok sa gate, at sinimulan nilang gawin ang kanilang mga trabaho. Ngunit sinabi ni Jinwoo na nararamdaman niya ang magic power ng boss, sa pag-iisip na mas malakas ito kaysa sa mga natalo niya sa Demon's Castle, kaya gusto niyang makita kung gaano ito kalakas. Napagtanto niya na minamaliit siya ng ibang mga manggagawa, dahil isa lang siyang E-ranker, ngunit habang nagsisimula siyang magtrabaho, napagtanto nila na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang lakas, at natutuwa silang kasama siya sa kanilang koponan. Ang lahat ay naghahanda para sa pahinga sa tanghalian, ngunit nagpasya siyang manatili sa likod, na nagsasabing gusto niyang tapusin ang pagmimina sa lugar. Pagkaalis nila, nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ng boss dahil gusto niya itong tingnan. Sinabi niya na hindi niya dapat talunin ito, dahil magsasara ang gate, at ang Hunters Guild ay magderanes ng mga pagkalugi, ngunit gusto pa rin niyang makita kung ano ang hitsura nito. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Cho Hae-in, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Napagtanto niya na siya ay naging pabaya, at sinabi niya sa kanya na siya ay naligaw, ngunit inutusan siya nitong bumalik, na sinasabi sa kanya na sila ay nasa silid ng boss. Nagpasya siyang umalis, ngunit bigla niyang napagtanto na may kakaiba sa kanya, at sinabihan siya nitong maghintay.
Napagtanto niyang mabango siya, kaya iniisip niya kung hunter ba talaga siya. Tiningnan niya ang kanyang ID, at napagtanto niyang isa siyang E-rank hunter, ngunit sinabihan lang niya itong mag-ingat sa kanyang pagbabalik. Sumama si Jinwoo sa iba pang miners, at isiniwalat nila na narinig nila ang tungkol sa nangyari. Sinabi ng isa sa kanila na swerte siya, sinabing nagpapatrolya si Cho Hae-in sa dungeon sa kanyang libreng oras, dahil gusto niyang protektahan ang lahat mula sa boss. Pero binanggit nila na sa malayuan lang sila maaaring humanga, dahil hindi niya gusto ang amoy ng hunters, na nagpapaliwanag kung bakit palagi niyang tinatakpan ang kanyang ilong ng panyo. Kaya nagtataka si Jinwoo kung bakit iba ang amoy niya, iniisip na may kinalaman ito sa sistema. Pagkatapos noon ay binigay sa kanya ng leader ng team ang kanyang sweldo, at binanggit niya na mas maaga silang nakatapos kaysa sa recovery team, dahil napakabilis ni Jinwoo. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang makatrabahong muli ang koponan, sinabing ang Hunters Guild ay may 2 raid mission bukas. Ngunit nagtataka siya kung paano makakagawa ang guild sa 2 raid ng sabay, kaya ipinaliwanag ng lalaki na mayroon silang 2 assault team, dahil sila ang pinakamalaking guild sa bansa. Pumayag siyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho, at natutuwa ang lalaki na marinig ito. Sinabi niyang sasabihin niya sa kanilang boss na doblehin ang kanyang sweldo. Sa gabi, inutusan ni Cho Hae-in ang isang lalaki na tingnan si Jinwoo, ngunit napagtanto niya na nasa ilalim na siya ng investigasyon, dahil interesado rin si Choi sa kanya. Ngunit ibinunyag ng lalaki na ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay selyado, na nagsasabing kakaiba ito, dahil ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng asosasyon para sa isang mababang ranggo na hunter. Si Cho Hae-in ay patuloy na nag-iisip tungkol kay Jinwoo, nagtataka kung bakit tila interesado sa kanya si Choi at ang asosasyon, at sinabi niya na marami na siyang nakilalang hunters, ngunit siya lang ang mabango. Kinabukasan, muling sumali si Jinwoo sa mining team, at nagsimula silang magtrabaho sa isang C-rank dungeon, habang ang ibang mga Monero ay pinagmamasdan siya ng may paghanga. Gusto nilang maging regular na miyembro siya ng team, dahil nagagawa nilang tapusin ng maaga ang kanilang trabaho kasama siya doon, at nag-aalok ang kanilang pinuno na bayaran siya ng 5 beses sa kanyang sweldo, ngunit tumanggi pa rin siyang sumali sa kanila. Binanggit ng pinuno ng pangalawang assault team na nagngangalang Ki-hoon, na kailangan niyang manghiram ng isang tao mula sa mining team, dahil kailangan nila ng magdadala ng kanilang mga gamit. Nangako siyang magbibigay ng risk allowance sa sinumang tumatanggap ng trabaho, ngunit walang gustong pumasok sa A-rank dungeon, dahil sa tingin nila ito ay masyadong mapanganib. Nagboluntaryo si Jinwoo na gawin ito, ngunit binalaan siya ng ibang mga Monero na maaari siyang mamatay, at sinabi nila kay Ki-hoon na wala siyang naiintindihan, dahil kakasama lang niya sa kanila kahapon. Ibinunyag nila na isa lang siyang E-rank hunter, na nagsasabi kay Ki-hoon na maghanap ng ibang tao na gagawa ng trabaho, ngunit nagpasya siyang tanggapin si Jinwoo bilang porter ng kanyang koponan. Naghahanda silang pumasok sa gate, habang sinasabi ni Ki-hoon sa lahat na huwag mag-alala, dahil hinding-hindi ipapadala ng Hunters Guild ang kanilang team kung ito ay masyadong mapanganib. Sinabi ni Jinwoo na 6 sa kanilang mga miyembro ay A-rank hunters, habang ang 3 pa ay B-rank, kaya napagtanto niyang mas mahina sila kaysa sa unang assault team. Ngunit sa tingin niya ay kahanga-hanga pa rin ito, dahil ang ibang mga guild ay walang kahit isang pangalawang koponan. Pagpasok nila sa gate, napansin niyang masama ang pakiramdam niya, iniisip na may mangyayaring kakilakilabot na naman. Ngunit ang healer, si Semi, ay nagsabi sa kanya na huwag mag-alala, na sinasabing ligtas siya hanggat nananatili siya sa koponan. Nararamdaman nila ang mga halimaw na papalapit, kaya naghahanda sila para sa labanan, at sila ay inaatake ng isang grupo ng mga jackals. Pinutol ni Ki-hoon ang isa sa kanila, at ipinagtanggol ng tangke ang iba, habang pinuputol ng manlalaban ang 2 sa kanila. Sinabi ni Gina sa lahat na bumaba, at ginamit niya ang kanyang spell para pasabugan ang iba pang mga jackal. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa ng mga jackal doon, dahil C-rank beast lang sila, at napagtanto ni Jinwoo na nakakolor sila, kaya sa tingin niya ay ginamit sila bilang mga aso sa pangangaso. Lumilitaw ang isang grupo ng mga high orc, at ibinato ng isa sa kanila ang kanyang sibat. Kinaranggan ito ni Ki-hoon gamit ang kanyang kalasag, ngunit napaatras siya, at napagtanto na malakas sila. Sinusubukan ng tangke na tuyain sila, ngunit hindi ito gumana, at hinahabol nila ang backline. Ginagamit ng isa sa mga salamangkero ang kanyang fireball, at pinatalsik ang isa pabalik, ngunit agad na nakabawi ang orc, kaya napagtanto niyang mayroon silang mataas na magical resistance. Ang isa pang mage, si Bora, ay gumagamit ng kanyang spell upang igapos ang nilalang, ngunit binanggit niya na maaari lamang niya itong hawakan ng ilang segundo.
Kaya ginagamit ng Fire Mage ang kanyang trump card, at ipinatawag niya ang kanyang mga mandirigma upang labanan ang orc. Ang bawat member ay nagpupumilit na ipagtanggol ang kanilang sarili, habang binanggit ni Kihun na sila ay mas marami, at sinabing tapos na kung sila ay mapaligiran, kaya't inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na lumipat sa mga grupo ng tatlo. Napansin niya na kayang talunin ng High Orcs ang A-rank hunters, kaya alam niya na ang kanyang mga kasamahan sa B-rank ay hindi magkakaroon ng pagkakataon, at ang isa sa kanila ay nawala ng braso. Kaya ginamit ni Bora ang kanyang spell para protektahan siya, habang pinapagaling ni Semi ang kanyang braso, ngunit isang orc ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, kaya sa tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit ginamit ni Jinwoo ang kanyang ruler's hand para sakalin ang orc, at hinila niya ang ulo nito, habang iniisip niya kung ano ang nangyayari. Ginagamit niya ang kanyang stealth skill habang lumilibot siya sa larangan ng digmaan, at sinimulan niyang salakayin ang mga orc, dahil gusto niyang tulungan ang koponan ng hindi namumukod tangi. Napagtanto ni Kihun na ang mga orc ay biglang humina, at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nakatalo sa kanila, sa pag-aakalang kaya nila ito ng mag-isa. Nagpupumiglas si Kihun laban sa isa sa kanila, ngunit hiniwa ni Jinwoo ang binti ng orc, na nagpapahintulot sa kanya na madaig ito. Pinutol niya ito sa kalahati, at napagtanto ng lahat na tapos na ang laban, iniisip na ito ay isang himala na sila ay buhay pa. Tinalakay nila kung paano biglang humina ang mga orc sa panahon ng labanan, at iniisip niya kung may kinalaman si Gina dito, ngunit nabanggit niya na wala siyang anumang debuffing magic. Binanggit ni Bora na posible lang ito sa assassin-type hunters, at nalaman natin na na-detect niya ang stealth skill ni Jinwoo, ngunit nagpa siyang hayaan na lang siya, dahil iniligtas lang niya ang lahat. Sa tingin nila ay masyadong mapanganib na magpatuloy, at alam ni Gina na gusto ni Kihun na linisin ang dungeon, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon bilang isang kapitan. Ngunit iminumungkahi niya ang pag-urong, at nagpa siyang sundin ang kanyang payo, na sinasabi sa lahat na dapat silang bumalik. Ngunit napagtanto nila na ang isang mataas na antas na barrier ay humaharang sa pasukan, at sinabi ni Bora na isang malakas na nilalang sa dungeon ang pumipigil sa kanila na umalis. Bigla silang nakaramdam ng napakalaking mahiwagang kapangyarihan, at sinubukan ng mga salamangkero na alisin ang barrier, ngunit bigla silang sinumpa. Kaya inutusan ni Kihun ang mga healer na tulungan sila, ngunit napagtanto niya na may army ng mga orcs sa likod nila. Ang isa sa mga orc ay lumapit kay Kihun, habang ang iba ay nagsimulang mag-chant, at ang kanyang katawan ay sinapian ng kanilang pinuno, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Karg Algan. Ibinunyag niya na siya ang hamarang sa pasukan, at sinabi niya kay Kihun na mayroon siyang dalawang pagpipilian, sinasabing maaari siyang mamatay sa kamay ng kanyang mga sundalo, o makita siya sa kanyang base. Kaya nagpa siya si Kihun na sumama sa kanya, ngunit sinabi niya kay Jinwoo ang tungkol sa kanyang planong direktang atakihin ang boss, sa pag-aakalang mawawala ang barrier kapag ito ay nag-ambala. Sinabihan niya si Jinwoo na tumakas kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, at hanapin ang pangunahing assault team, kaya iniisip niya kung sinusubukan ni Kihun na siya mismo ang magsakripisyo. Ngunit ipinaliwanag niya na ang kanilang misyon ay upang isara ang gate, kahit na ito ay nagkakahalaga ng kanilang buhay, at ibinigay ni Semi kay Jinwoo ang kanyang kalooban, na sinasabi sa kanya na ibigay ito sa kanyang pamilya kung hindi siya makakaligtas. Sinabi niya na ang kanilang sitwasyon ay desperado, at naalala niya ang insidente sa Double Dungeon, ngunit sa palagay niya ay mas mahusay sila kaysa sa mga hunter na iniwan siya sa templo upang mamatay. Lumipat tayo kay Cha Hein, na hinahanap si Jinwoo sa gate, ngunit hindi niya ito mahanap, iniisip na maaaring nagbitiw siya sa mining team. Ngunit sinabi ng pinuno ng mga Monero na nasa loob siya ng dungeon, dahil pumayag siyang maging porter nila. In-escort ng mga orc ang koponan ni Kihun sa isang malaking hall, kung saan nakita nila si Karg Algan, at tinatanggap niya sila sa kanyang domain. Napagtanto nila na mayroong hindi mabilang na mga orc sa dungeon, at napansin nila na mayroon siyang 4 na elite warriors sa kanyang tabi, na may napakalakas na mga aura. Nagtataka si Cha Hein kung bakit nagboluntaryo si Jinwoo, at nakita niya itong kainahinala, kaya sinabi niya sa pinuno ng pagmimina na gusto niyang tumingin sa loob ng gate. Ngunit napagtanto niya na wala sa kanya ang kanyang espada, kaya ipinahiram niya sa kanya ang kanyang piku, na sinasabi sa kanya na ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Bumalik tayo kay Kihun, habang sinasabi niya na dapat nilang talunin si Karg Algan. Ngunit nang tinanggal niya ang kanyang maskara, ang lahat ay natakot nang maramdaman ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Napagtanto nilang wala silang laban para sa kanya, at nagtataka si Kihun kung bakit niya dinala ang mga ito doon, kaya ipinahayag niya na gusto niyang aliwin ang kanyang mga sundalo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila.
Napagtanto ni Ki-hoon na mapapahamak sila kapag hindi nila gagawin ang isang bagay, kaya inutusan niya ang lahat na umatake, ngunit natatakot silang kumilos, at siya ay nag-iisa. Ngunit pinigilan siya ni Karg Algan gamit ang kanyang kalasag, at ginamit ang kanyang gravity magic para ibagsak siya sa lupa. Walang magawa ang ibang mga hunter, habang itinatapon niya si Ki-hoon, ngunit iniligtas siya ni Jinwoo, na sinasabi sa kanya na ayaw niyang makialam, dahil ang dungeon ay kabilang sa kanilang guild. Ngunit alam niya na ang assault team ay nasa panganib, kaya sinabi niya sa kanila na tumakas, sinabi niyang haharapin niya ang mga halimaw ng mag-isa. Sinubukan ni Karg Algan na takutin siya gamit ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit si Jinwoo ay nananatiling hindi nababahala, at ipinatawag niya ang kanyang Shadow Army, habang naghahanda siyang harapin siya. Samantala, nakita ng mga Monero si Jinchul sa gate, at nagtataka sila kung ano ang ginagawa ng surveillance team doon. Tinanong niya sila tungkol kay Jinwoo kaya ipinahayag ng kanilang pinuno na nagtatrabaho siya bilang porter para sa assault team, ngunit nagtataka ang lalaki kung bakit siya hinahanap ng surveillance team. Ang tingin ng ibang Monero ay isa siyang kriminal, ngunit sinabihan lang sila ni Jinchul na manood ng balita bukas. Bigla silang nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan na nagmumula sa gate, kaya inutusan ni Jinchul ang kanyang mga tauhan na subukan muli ang magic power nito. Nakikita natin si Cho Hae-in habang nakikita niya ang mga labi ng mga orc, nagtataka kung paano nagawang talunin ng koponan ni Ki-hoon silang lahat. Nararamdaman din niya ang napakalaking magic power sa loob ng dungeon, at alam niyang nagmumula ito sa boss, kaya sa tingin niya ay nasa panganib ang assault team. Bumalik tayo kay Jinwoo, habang tinitingnan ni Karg Algan ang kanyang hukbo, ngunit ginagamit niya ang kanyang bagong kasanayan sa domain ng Monarch, na nagpapalakas sa kanyang mga sundalo. Inutusan ni Karg Algan ang kanyang mga alagad na umatake, ngunit pinawi sila ng isang atake, at agad silang pinutol ni Igris. Hiniwa-hiwa sila ni Jinwoo, at hindi makapaniwala ang ibang mga hunter kung gaano siya kalakas, nagtataka kung bakit nagpa siya na magtrabaho bilang kanilang porter. Ngunit sinabi niya na ang mga orc ay mas malakas kaysa sa kanyang mga knight, at sinabi sa kanya ni Karg Algan na ang kanyang mga sundalo ay nakakaawa, ngunit ipinahayag niya na maaari silang muling mabuhay ng walang hanggan. Kaya nagsimulang umatake si Karg Algan gamit ang kanyang mahika, sinasabing patuloy niyang sisirain ang Shadow Army hanggang sa maubusan si Jinwoo ng mana. Natapos ang pagsusuri ng mga tauhan ni Jinchul sa gate, at ibinunyag nila na ang level nito ay halos S-rank. Kaya inutusan niya silang makipag-ugnayan sa master ng Hunters Guild, at maghanda upang suportahan ang assault team. Sa dungeon, pinabagsak ng mga orc ang Shadow Army, habang napagtanto ni Jinwoo na nauubusan na siya ng mana. Ngunit umiinom siya ng potion, at ginawang kanyang mga alagad ang mga nahulog na orc, at sinabihan si Karg Algan na sasamahan niya sila sa lalong madaling panahon. Nakikilala niya ang kapangyarihan ni Jinwoo, ngunit bigla siyang nag-glitch out, habang nagtataka siya kung bakit patuloy siyang nakakarinig ng boses, na nagsasabi sa kanya na patayin ang mga tao. Ngunit sa tingin niya ay hindi ito mahalaga, at inutusan niya ang kanyang mga elite warriors na sumali sa laban. Lumipat tayo kay Choi, na nalaman ang tungkol sa insidente, at nag-aalala ang kanyang assistant na maaaring magkaroon ng dungeon break. Ngunit sinabi niya na mayroon pa silang oras, at inutusan niya itong ipadala ang kanilang pinakamahusay na mga hunter sa gate. Ang isa sa mga elite warriors ay lumaban kay Iron, na madaling nagtagumpay sa kanya at pinutol ang kanyang ulo. Dalawa sa kanila ang nagtutulungan laban kay Igris, at nagpupumilit siyang makasabay sa kanila, ngunit nagawa niyang patayin ang isa sa kanila. Sinusugod niya ang isa, at itinulak ito pabalik, habang inaatake ito ng tangke mula sa likuran. Binanggit ni Jinwoo na ang kanyang mga general ay may mataas na kalamangan, at ang iba pang mga hunter ay nag-iisip na sumali sa laban, ngunit si Karg Algan ay isinumpas sila ng kanyang mahika. Ginagamit niya ang lahat ng sinumpaan niyang spell kay Jinwoo, ngunit hindi ito gumana, dahil mayroon siyang passive skill na ginagawang immune siya sa mga debuff. Ipinatawag niya ang kanyang mga salamangkero, habang pinoprotektahan ni Karg Algan ang kanyang sarili gamit ang kanyang kalasag, ngunit pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan upang bumuo ng isang asul na fireball, na sumisira sa kanyang mga depensa, at nagdudulot ng napakalaking pagsabog. Si Cho Hae-in ay nanunood ng labanan, habang iniisip niya kung paano nakokontrol ni Jinwoo ang kanyang hukbo, at nakipag-usap siya sa iba pang mga hunter, na nagpahayag na si Ki-hoon ay buhay pa. Tinanong niya sila tungkol sa sitwasyon, ngunit hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, at ginamit ni Karg Algan ang kanyang buff spells upang maging isang higanti. Ginagamit niya ang kanyang fire magic para sunugin ang lahat ng bagay sa lugar, ngunit sinaksak ni Jinwoo ang kanyang mata,
sinabi sa kanya na siya ay madaling mapantirya, dahil wala siyang mga gwardya upang protektahan siya. Gumawa siya ng panibagong fire spell para mag-summon ng mga pagsabog, ngunit iniwasan ni Jinwoo ang lahat ng ito, at ibinato niya ang kanyang mga punyal kay Karg Algon, ngunit napagtanto niyang wala itong epekto. Kaya ginamit niya ang kanyang ruler's hand upang balutin siya ng mga kadena, at hinampas niya siya sa lupa, habang nasaksihan ni Jinchul ang kanyang kapangyarihan. Nakita siya ni Cho Hein at ng iba pa, at ipinahayag niya na nandyan siya para suportahan ang assault team, ngunit napagtanto niya na tinapos na ni Jinwoo ang lahat. Napansin niya na siya ay isang napakalakas na hunter, kaya tinanong niya si Jinchul tungkol sa kanya, ngunit inihayag niya na wala siyang gaanong alam. Binanggit ni Jinwoo na tapos na ang laban, ngunit tumanggi si Karg Algon na aminin ang pagkatalo, kaya ginamit ni Jinwoo ang mga elite orc warriors para tapusin siya. Sinasabi sa kanya ng system na natalo niya ang master ng dungeon, at ginawa niyang isa si Karg Algon sa kanyang mga shadow. Ang sistema ay nagsasabi sa kanya na pangalanan siya, ngunit hindi niya matandaan ang kanyang pangalan, kaya nagpa siya na lang siyang tawagin siyang Fang. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon niyang makita ang Elite Knight rank, at sa tingin niya ay maglilingkod sa kanya ng maayos ang mga High Orc. Ngunit si Jinchul at ang iba ay lumapit sa kanya, at hindi siya makapaniwalang hindi niya napansin ang mga ito, napagtantong masyado siyang nahuli sa sandaling iyon. Tinanong nila siya kung ano ang nangyari, ngunit sinabihan sila ni Jinchul na ilihim ang lahat, dahil ayaw ng asosasyon na malaman ng publiko ang tungkol kay Jinwoo. Naghahanda ang surveillance team na i-escort siya palabas, ngunit pinasalamatan siya ni Ki-hun sa pagligtas sa lahat, at ibinalik niya ang kalooban ni Semi. Sa Hunters Guild, nagulat si Ki-hun kay Choi, na napagtanto na iniligtas ni Jinwoo ang assault team. Hindi makapaniwala si Choi kung gaano siya kalakas, at tinanong niya si Ki-hun kung mas malakas si Jinwoo kaysa sa kanya. Pero iniisip niya kung kaya ni Choi na i-clear ng mag-isa ang pinakamahirap na A-rank dungeon, at inamin niyang hindi niya kaya, kaya napagtanto niyang wala lang siya kumpara kay Jinwoo. Nakita natin si Jinwoo sa isang cafe, kung saan nakatagpo niya si Yujin, tinanong siya kung nakausap niya ang kanyang ama, ngunit binanggit niya na mayroon silang issue. Ang isang pulutong ay nagtitipon sa labas ng asosasyon, habang hinihintay nila ang isang aktor na nagngangalang Lee Min-sung na lumitaw, at nakita natin siyang naghihintay sa kanyang sasakyan, habang sinusuri niya ang kanyang script, na iniisip na oras na para sa kanya na gawin ang kanyang malaking debut bilang isang hunter.